Tinatawag ko kayong lahat. Ba't nakakakaba naman pa? May kasalanan ako. Ganun din may ilaw, by way. Ang ganda nga ng ilaw. Ako Bernard. Ako na Start the day. Okay. Hi, Pearl. Hello. Can you give a brief introduction to yourself? Paano ka nag-start sa showcase until ma-reach yung journey mo ngayon? Nag-start ako, ang tagal na, way back 2013 I think, with Star Magic. Naging Star Magic artist ako for I think 3 years then. And then, nag-beauty pageant. I joined Miss Global Philippines and I am your Miss Global Philippines 2018. And I also joined Miss Universe 2023 and where I represented Quezon City. And what was the second question? Paano mo, ano yung mga pinagdaanan mo nung before? Marami ka bang audition na... Yan naman. Parang lahat naman kami, madami talagang pagdadaan ng auditions. And then, sino yung mga kabatch mo dati sa Star Magic? Well, sa Star Magic, si Hope. Liza, sorry. Liza Saberana. Yan, lagi kong katabi sa workshops yan. And si Corinne Medina, Daniel Krishnan. And then from PBB. Yan yung mga kabatch ko. And then now, ano yung current projects mo na ginagawa? Current projects ko under MQuest and TV5. So, more on microdrama series. Yun kasi yung nauuso ngayon, di ba? Yung mga vertical series. And then, based na sa mga journey na pinagdaanan mo, ano yung mga natutunan mo na na-apply mo na ngayon? Well, siguro yung... parang natutunan ko na pag mas love mo pala yung craft mo, like acting, hindi mo lang siya parang basta-basta gagawin for the sake of, sabihin natin, fame, gusto mo lang makilala. You're doing it because you really love doing it. So parang ganun yung sa akin na nung nabigyan ako ng break again ng TV5, sabi ko, okay, mahal ko pala talaga ang acting. Kasi every role na binibigay nila sa akin, inaaral ko siya, ganun. Okay. Siyempre pinapangalanan ka na rin ngayon ng Empress na bida kontra bida queen ng TV5. So how is it? Actually, nagulat ako eh. Wala akong idea kasi nung nabansagan akong ganyan. It was during our promo for ICU. Nung tinawag nila akong bida kontra bida queen. Siyempre, grateful na na-acknowledge ka na gano'n, na possible kang maging bida and at the same time, kontra bida. So, Pasabog ka rin kasi rin sa trailer na yun, no? No, ICU, oh my gosh, sabi nga daw nila. So, meron ka bang mga natutunan din from ICU na binibitbit mo na rin dito sa mga bagong ginagawang mga projects? Oo naman, kasi I worked with some veteran actors like Dimples Romana, Joy Embascon, Cedric Juan, mga award-winning actors pa to. Zion Cruz, Mama Glenda. So, yun lang. Actually, inaaral ko. Not inaaral, parang pinapanood ko sila kung paano sila umarte. So, parang from there, natututo ka na, so ganun pala yung nuance. So, syempre, hindi ka doon. You have to make your parang own trademark when it comes to that. So one time nabanggit mo rin na favorite mong, gusto mong maging leading man si Enrique Hill. So kung bibigyan ka rin ng chance with Enrique Hill, anong klaseng pelikula yung gusto mong gawin mo dito? Siguro with Enrique Hill, siguro rom-com. Yan, kasi parang gusto ko siyang maging jowa sa kahit sa series man lang. Kasi crush ko naman yun. Bakit po ako ibabash? Ano ba ang criteria ni Ano ba ang criteria talaga ni Pearl para sa mga leading man? Leading man? Syempre unang-una dapat magaling umarte naman. Wow, kalawa naman talaga kagaling. Well, honestly, yeah. Magaling siyang effective actor. And syempre good looking. Ganyan. And siguro someone na magiging, eto kasi mahirap to eh, yung parang magiging compatible mo. Syempre sila naman ang mamimili, not you, right? So someone na parang madali rin makatrabaho. Ganun.
So kanina nabanggit mo rin na you came from a beauty pageant, no? And then sa pag-artista, may differences, malaking differences ng dalawa na yon, ng industry na yon. Meron ka ba mga natututunan from beauty pageant na binibitbit mo rin sa pag-artista? Well, siguro parehas lang exposed din. Parang ibang industry lang, parehas na sa limelight. Siguro mas marami ka lang kailangan parang, let's say, pakisamahan ba sa beauty pageant. Unlike sa showbiz, na same production nga lang din minsan yung mga makakatrabaho mo. Sunod-sunod na rin yung mga ginagawa mo rin sa streaming platform like Dashflix and Signal Play. Meron ka bang mga ideas na ibibigay rin sa amin ng mga upcoming projects mo pa? Well, ako kasi yung tipo ng tao na if hindi pa siya nagsa-start, I don't really announce it kasi naniniwala ako. I'm very spiritual. So, naniniwala ako na baka ma-jinx, ma-evil eye, that's the term na ginagamit nila. So, as much as possible, pinopost ko na lang like first day of shooting, look test. Minsan nga kahit look test na, nabubugs pa eh. So, abangan nyo na. Ako naman po, parang yung stay niyo po sa showbiz is very, short pa po, no? Pero, Short? I mean, Since hindi 2013? Okay. yung sa niyo po, paggawa ng pagkuha sa inyo, yes. Pero ngayon, binabansagan na kayong kontra, bida, and bida queen. How does it feel po? Na parang nandun na kayo sa point na... Actually, hindi ako makapaniwala na may bansag ng ganon kabilis nga. Kasi usually, parang for me, yung mga nababansagan ng ganon, yung talagang, alam mo yung matagal na sunod-sunod na rin, ganyan. So siguro kasi din, well, sila naman ang nagbansag nun, so sila nakakakita nun. Yun. Ano pong dream project? Dream project ko, ano ko bang heavy drama. Kasi parang nagawa ko na thriller, comedy, rom-com, may mga nagawa na heavy drama. Parang yun yung gusto kong i-explore. And sino pong mga artista yung mga gusto niyo pang makatrabaho? Yung na-mention ko nga kay Mama Mark, sila Miss Maricel Soriano, Julian Santos, Don Zulueta, Jean Garcia, yan. John Arcilia, oh my gosh, I'm such a fan. Meron ka ba na tuwing may gagawin kang pelikula na ina-achieve mo na eto ganitong acting yung gusto ko ma-achieve eh? Parang hindi naman pwede yung ganun kasi it depends pa rin sa character mo kung anong kailangan mong ibigay. Actually, not i-achieve eh. Kung anong character yung kailangan mong i-embody at gawin at may isa buhay dun sa kailangan nila. Siyempre may mga artista ka, hindi mo may iwasan, may mga issues rin at mga chismis. So, paano mo hinahandle yung mga ganon? Paano mo siya hinahandle? Kasi, for example, banggitin ko na rin, yung napapabalita na relationship with Paolo Cobb. What? Wait lang. Ba't may relationship? Yeah. So, paano ko hinahandle yun? Paano mo Unang-una, wala kaming relationship. Yeah, okay. Friend lang siya talaga. He's a good friend of mine. And pangalawa, siguro, nung na-experience ko nga yung bashing, una kong tinawagan yung manager ko, si Tyrone. Kung nagutuwin mo nang babash na sa akin. Tapos, instead of him consoling me, natawa talaga ako. Silang dalawa ni Sir Jeff. Kinongratulate pa nila ako. Congratulations, may bashers ka na. So sabi ko, ganun pala yun. Ibig sabihin, may engagement ka na. Ganun. So, ano po. So, yung hinahandle ko siya by not reading or engaging. As much as possible, kung i-block ko nga agad. Buti na lang may block button. Ang bilis ko mag-ganon. Ano yung pinaka-worst na bash na na-encounter mo? Kwento ko ba yung nag-email? Grabe, may nag-email sa akin, bina-blackmail niya ako, na sabi niya, this is very funny Sabi niya,
I'm gonna ruin your reputation, ganun-ganon. Na pag hindi ko daw binigay yung money na gusto niya, parang iba-blackmail niya daw. Kung may gagawin daw siya, i-message niya daw yung mga kilalang platforms kung saan ako pwedeng ma-feature, ganyan-ganyan. So, yun, nakakatawa yun talaga. And hindi pa siya tapos, pati sa personal number ko. So, sabi ko kay Sir Tay, ay, kilala ko to. Nasa circle ko to. Kasi ba't alam na yung number ko? Meron na yan siya. Sabi ko, go. Kilala mo ako, ma. Sabi ko, go. Sabi ko, that's a leverage for me. Main body niya, bida ko ito, bida. Oo. Sabi ko, go. Ayaw pa niyang tumigil. Sabi niya, matapang ka. Sabi ko, okay. Kung dyan ka masaya, gawin mo. Yun ang sabi ko sa kanya. And then, yun na nga, doon ko tinawagan yung mga managers ko. So, tawang-tawa ako kasi first time ko maka-experience ng gano'n na to the point na nasad ako. Pero, nung kinongratulate nila ako, ayun. Parang nabalik naman agad yung mood ko. Diba? Nakakabida ko, trabida. Usaping projects naman po. Was there ever a time na may tinanggihan po kayong project? Meron. Kasi hindi ako, sabi ko ba? Don't mention that. Okay. Hindi ako comfortable gawin yung project na yun. So, pwede naman, actually, kinonsult ko pa siya sa ilang director friends, kay Sir Tyrone, kay Sir Jeff, and kay Ate Dimples din. Ano dyan? Sexy ba? Sexy siya, pero, I mean, I can do that. Pero, wag naman yung, like, yung super... Limitations mo? Well, syempre, walang nudity as much as possible. And, nakailang as much as possible na ba? Nabilang niya ba? Ayun. Nudity and siguro, ano bang pwedeng Basta, hindi lang makakasira na. Yung, na image. yeah. Tapos yung hindi ka parang matitake advantage din. So,